maaari po tayong ma-tax map ng BIR. Okay? So, ano ba yung BIR tax mapping? So, siguro na experience nyo na yan kasi na-experience naman yan, na-experience na yan ng company namin. So, in tax mapping, like we discussed in our previous ATC videos, in our YouTube channel and our Facebook page natin, ang ginagawa lang naman dyan ng BIR revenue officers na nag-tax map ay updated ba yung books of accounts mo? Nag-issue ka ba ng resibo? Naka-register ba yung business mo? Nakapaskill ba yung dapat ipaskill? Like the certificate of registration. This one po, the certificate of registration, yan. Kailangan pa yung ipaskill sa ating business registered place of business, pati po yung ask for receipt na kulay green na, dati siyang kulay pula. And after tax mapping, mabibigyan po tayo ng tax mapping na sticker. Yan po yung sticker na yan. Ang problema dyan sa sticker na yan, dinidikit doon sa harapan ng pintuan ng business establishment. Ngayon, may nagpunta na naman sa kanya. May nagpunta sa kanya, nagpakilala, meron daw siyang kakilala sa loob ng BIR, at kaya niya raw ayusin yung violations niya, at dati na daw siya nag-aayos ng ganon, yung blah 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 blah. So, nagbigay siya ng 5,000. 5,000 na lang daw, siya na daw ang bahala mag-ayos. Siyempre, sa takot ng matandang tendera ng vendor, di niya naman alam kung ano yung gagawin niya doon, binigyan niya ng 5,000 pesos para masettle yung kanyang violations, yung penalty. Kasi kung meron kang violations, malamang may penalty ka, okay, ng ating tax penalty because may violations ka ng ating tax code. So, ganun pa rin, in just few days, pumunta siya sa RDO at nag-inquire siya about dun sa kanyang tax mapping violations at ganun pa rin, naka-pending pa rin. Naka-pending, ibig sabihin, hindi siya na-settle o hindi siya na-protest. So, nakahang siya. Kasi sinusulat-sulatan pa rin siya ng RDO, ini-inform siya about dun sa violations niya. So, ang tawag po natin doon ay tax mapping budol-budol. Okay? Alam niyo naman siguro yung budol-budol, di ba? Yung mga taong mabilis magsalita, yung mga con artists. So, pag nakatanggap ka ng violation checklist, kapag nakatanggap ka ng tax mapping sticker, walang problema. Kasi lahat naman ng taxpayer na na-tax map, binibigyan ng tax mapping sticker. Walang problema yon. Pag binigyan ka ng tax information sheet, walang problema din yon. Kasi lahat naman ng na-tax map na taxpayers ay binibigyan ng tax information sheet or TIS. Pero kapag nabigyan ka ng violations checklist, yun ang may problema. Kasi meron kang violations. Pwede kang hindi bigyan ng violations kung wala ka namang violations. Okay? So, kung nabigyan ka ng violations, ano yung remedies mo? Okay? Ngayon, sir, hindi ako agree. Hindi ako agree doon sa violations na ibinigay sa akin per violations checklist. Nangyari yan isa sa mga ATC students natin. Tax map daw siya. Tapos na tax map siya, binigyan siya ng violations checklist na ang nakalagay, refusal to issue receipt or invoice. Mabigat yun. Ang penalty noon po, yung refusal to issue receipts or invoice, in accordance with the RMO 7 2015, mabigat yung penalty noon. 20,000 pesos yung penalty noon.